Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron ho tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon. So diyan ka lang at tapusin mo yung video para malaman natin yung update dito nga po sa posibleng na bagyo na mabuo po sa mga susunod na mga araw. Pero kung bago ka lang, huwag mong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, sa kasalukuyan ho ay binabantay at minomonitor pa rin natin eto nga pong low pressure area na ngayon po ay may estimated po itong layo na 735 kilometers east of General Santos City, At nakita naman natin nakapaloob ito sa ITCZ, or Intertropical Convergence Zone. Kaya yung ilang bahagi po ng ating bansa, especially dyan sa Mindanao, ay nakakaranas po ng malawakang pag-uulan. Do hindi naman kalakasan, pero yung pag-uulan, stable siya, mga kaibigan, lalong-lalo na po sa hapon. So ngayon, mga kaibigan, tignan ho natin itong low pressure area na ito, mga kaibigan, ay may posibilidad po na maging isang ganap na bagyo pagdating ho ng araw ng Huwebes, Pero sa loob po ng 24 oras, lilinawin ko lamang, maliit ho o low yung chance niya na maging isang ganap na bagyo. Pero pagdating ng mga sumunod na araw, sa Huwebes nga po yung aking binanggit, ito yung may chance na maging isang ganap nga po na tropical depression hanggang tropical storm po, mga kaibigan. At ito po yung kauna-unahang bagyo ngayong 2025 na tatawagin pong bagyong Auring. So mga kaibigan, kung titignan nyo, and ayon na rin ho sa tropical cyclone na threat potential ng Pag-asa, mataas talaga yung chance na maging bagyo sa mga susunod na mga araw. At ito pa, mga kaibigan, meron ho tayong tinitignan dito na dalawang senaryo, Kasi nga naman, tignan nyo mabuti, Nandito na yan sa may banda po ng east of General Santos City. Sa may bandang Mindanao yan, mga kaibigan. Yung isang senaryo natin dito, nakita natin posible siyang tumawid ng ating bansa. Ibig sabihin, maapektuhan yung bandang Eastern Visayas at ilang bahagi ho ng Luzon, kung doon siya dumaan. Pero kasama na dyan ang ilang bahagi po ng Mindanao, mga kaibigan, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Ngayon, yung pangalawang senaryo naman na aking sinasabi, posible itong mag-recurve or dumaplis lamang sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi po maglandfall sa ating Philippine landmass. Ang delikado kasi dito, mga kaibigan, kahit sabihin natin na wala ito potential na maging isang ganap na super typhoon, tropical storm kasi yung nakikita natin na pinakamataas nitong maidudulot, isa pa rin itong ganap na bagyo at magbibigay pa rin ito ng pag-uulan sa malawak na bahagi ng ating bansa. So kung ito yung maglandfall sa ating Philippine landmass, talagang makakaranas tayo ng pag-uulan. At maraming nagtatanong kapag sinabi bang tropical storm, hanggang signal number 2 lamang yan, mga kaibigan. O yung pinaka-worst, pinakamataas niya hanggang signal number 3. Pero nakikita naman natin sa ating weather model, yung chance nito mag-record, Kahit mag-record ito, aapektuhan niya pa rin yung ilang bahagi po ng Eastern Visayas, lalo na yung trap or extension po ng kanyang hangin. So marami ngayon talaga sinasabi dahil nga daw sobrang init at summer pa, malabo daw may mabuo na bagyo. Alam niyo, mga kaibigan, ganito din yung last year, nung may nabuong bagyo, mga kaibigan. Tag-init din yon, pero nagulat dahil may pumapasok po na bagyo or mga low pressure area na nabubuo sa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. So mas maganda na ngayon pa lamang po nakahanda tayo, hindi yung wala tayong ginagawa. Kaya nga po gumagawa ako ng update para mas maaga, ay alam natin yung gagawin natin, kung sakaling magkaroon ng biglaang bagyo or mabuo yung mga bagyo, dahil lalo na yung mga malapit sa mga ilog, yung sa mga matataas na lugar, mga landslide prone area, ngayon pinaghahanda yan. May posibilidad kasi na yung mga lugar po dyan ay maapektuhan po, ng mga pag-uulan. Lalo sa hapon, mga kaibigan, yung trap ng low pressure area, nakakaapekto yan. So meron ho tayo ngayon, mga kaibigan, forecast weather condition. So ito, pakinggan nyo po mabuti, sa area po ng Caraga, kasama ang Davao Region, sinabi ko na nga, ay posible pong makaranas ng maulap na kalangitan with scattered rains and thunderstorm pagdating ho sa hapon at sa gabi, dahil naman niya sa banta po ng low pressure area, yung trap extension po ng low pressure area. At yung mga lugar na aking sinabi, yung mga lugar na yan, mag-ingat tayo sa posibleng banta ng pagbabaha
at sa mga landslide prone area mag-ingat din po tayo. Ang ilang bahagi naman ng Mindanao at Palawan mga kaibigan, makakaranas din ng mga malawakang mga maulap na kalangitan. Sa hapon mahina hanggang sa may posibleng malalakas na pag-uulan dahil huyan sa tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Take note, nakapalob ito mga kaibigan, no? Yung low pressure area dyan. So parang magiging doble yung impact niyan. So ngayon magiging handa na lang tayo. Mas maganda na yung sinasabi ko sa inyo na mas maaga para nakapaghanda tayo. Hindi porkit sobrang init akala natin hindi na uulan. So ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, apektado naman po ng easterly. So asahan naman natin ang maalinsangan ho na panahon sa Metro Manila sa umaga, sa tanghali mainit pa rin yan. Pero sa hapon, no, posible yung mga mahihina hanggang sa malalakas sa pag-ulan dahil ho yan sa easterlies at mga localized thunderstorm mga idol, no? Nakita naman natin kahapon, bumuhos ang isang malawakang pag-uulan. Akala naman natin, yun ay bagyo na. Hindi po mga kaibigan. Thunderstorm lamang yun mga kaibigan, no? Kaya maging handa pa rin tayo. Pinapaalala ko lagi mga kaibigan na ito pong buwan po ng Mayo, no? Ilang araw na lang po simula ngayon. First week pa lamang, may chance ho talaga na mabuong bagyo. At yun yung sinasabi ko sa inyo na si Bagyong Auring. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan sa ginagamit natin na advanced weather forecast. Kung makikita nyo ho, no, yung pagkilos niyan paunti-unti at ito yung sinasabi kong isang senaryo na posible nga pong mag-record. Ito nga pong Bagyong si Auring, no, Bagyong Auring dito nga po sa ating bansa. Posible din yan na dumaan. So yung dalawang senaryo ang ating pinaghahandaan dyan. Pero mas maganda mag-record na lamang, no? At yung extension na lang o yung trap ng kanyang hangin ang magbigay ng pag-uulan. Kasi yung ibang bahagi po ng ating bansa talagang tuyot na po ngayon, no? Dahil nga po sa sobrang init. Nakita naman natin yan. Pero yung bandang area ng Mindanao, mga kaibigan, at ilang bahagi ng Eastern Visayas, nakakaranas ho ng pag-uulan. Pero sa Metro Manila, sobrang tagtuyot talaga ngayon. Sobrang init na init sila. Mga kaibigan ko, maging handa pa rin tayo, hindi porket mainit yung panahon hindi na umuulan, no. Alam niyo pag ganitong season, yung patapos na ang summer at pagpasok naman ng tag-ulan, once na nagkaroon na ng bagyo, posible magsunod-sunod. Ayon na rin sa ating mga update, posible nga sunod-sunod yung mga bagyo, pero pinapaalala ko, pag sinabi nating sunod-sunod yung mga bagyo, hindi naman lahat yan naglalandfall sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung iba dyan, nasa labas lamang, yung iba dadaan lamang, yung iba nagre-record. At dahil nga po itong si Bagyong Auring, ang kauna-unahang bagyo po ngayon 2025, no, inaasahan naman natin na hindi itong magiging malakas. Pero hindi ho natin inaalis yung mga posibilidad na ito'y magbago, no, ng lakas niya or magbago ng direksyon or lumakas mga kaibigan. May mga instances kasi ganun, yung nag-i-intensify yung bagyo, biglang lumalakas ho. So mas maganda maging handa na lamang tayo. Kapag may mga ganitong sakuna mga kaibigan, mas maganda naka-ready tayo, alamin natin yung lugar natin kung bahain ba, mag-ready tayo ng mga pagkain, no? At wag tayong labas na labas ng mga bahay natin, lalo na kahit tag-init mga kaibigan, sobrang nakaka-heat stroke. Pag may bagyo naman, talagang prone sa baha yung mga babang lugar. So yun lamang update ko mga kaibigan, and please, no, pakiusap lamang ako, tulong na rin to sa ating channel, paki-share naman sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan, sa mga kakilala nyo, etong update natin para din malaman nila. Maraming salamat po sa inyong lahat, magandang araw po.